Amen. That's it. At kanina narinig ko yung testimony ni John Ray? John Ray? Yeah. That's good. Asa ka, John Ray? Yeah, amen. Yeah, that's good. Panalangin nyo, no? Karamihan, alam niyo, yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, no? Hindi natin alam na yung nagdadala, no? Hindi niya alam na yung kanyang dinadala ay yung pala yung mas matinding gagamitin ng Panginoon. No? Yeah. Makakaupo ka na. Yeah. And nandiyan ba sa virtual si, Jeniel? Kaya na umaga. So, natakot siya, no? So at least, yung kanyang dinala niya ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Sabi ko naman sa kanya, okay lang naman magpatuloy ka sa serbisyo mo. Bigyan mo lang ako ng star. Yeah. Bigyan mo lang ako ng star. All right. So I hope you're ready for the preaching. Amen? Mukhang yata marami ako nakitang bakanting upuan dito. No? Mamaya kikilalanin natin mamaya ang bawat grupo kung sino ang mga wala ngayong grupo. Okay? Alright, mukhang maraming bakante ngayong gabi. Ito ba'y dala ng init ng panahon o dala ng commitment? Alright, anyways. Let's all stand, please. And Maki will come and preach the word. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Are you happy this evening? Amen. And maraming salamat po sa Panginoon na muli po tayo ng pagkatiwalaan to stand behind this pulpit and to preach the Word of God this evening. And ako po ay naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay handa na po lagi na makinig ng salita ng Diyos. Amen. Alam niyo po, isa po sa mga pinakamagandang pagkakataon sa buhay po natin bilang isang Kristiyano ay yung tayo po ay magkaroon ng bahagi sa gawain po ng Panginoon. Amen! Amen! Alam niyo po mga kapatid, napakaganda po. Pag personal niyo po, ako po personally, nakapunta po ako sa Tarlac noong last week at nakita po namin personal yung ganda at improvement po ng Tarlac po na yon. Sabi ko nga po doon sa mga taga roon, nung sinimulan po namin yon, walang naniniwala, de kanta pala yun. Nung sinimulan po namin yun, nung sinimulan po namin yun ay hindi ko po actually nakita na ganun pala kahaba yung property ng lugar po na yon, sapagkat nung ginagawa po yung chapel, halos puro kawayan, puno ng kawayan yung makikita mo sa likod, puro damo, and then doon sa facing towards the covered court ay hindi mo makikitaan ng ganong itsura. Matatakot ka nga pong tumawid doon during that time. And pero ngayon ay to see that place hanggang dulo na may nakatirik po na building ay biyaya po lahat yan ng Panginoon. And katulad nga po ng sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor, atin po yun mga kapatid. Doon po natin malayang may exercise ang ating pananampalataya at napakaganda na tayo po ay magkaroon ng fellowship, especially sa mga may family. Meron ng lugar ang mga kabataan para hindi na sila masyadong madistract ng mundo po na ito. Kaya every time mga kapatid na tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na maging bahagi sa gawain ng Panginoon, let us all be a part of it. Sapagkat ako po ay naniniwala na hindi po natin yan pagsisisihan. Dahil bilang isang merong tapat na Diyos, ay dapat tayo rin po ay maging tapat sa Kanya. Kaya nga po, kanina ay nagkaroon po tayo ng pagkakaroon or pagkakataon na maging bahagi. Manalangin po tayo at huwag po nating katakutan yan. Amen! At napakaganda po na ma-exercise natin yung ating pong katapatan sa Panginoon. Kaya this evening, brethren, ay yan pong ating pong pag-uusapan. Okay? If you have your Bibles with you, ay buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia in the book of 1 Corinthians chapter number 4. 1 Corinthians chapter number 4. Babasahin ko po ang dalawang verses po dito, ay very familiar verses mula po in the book of 1 Corinthians chapter number 4.
1 Corinthians chapter number 4 in verse number 1. Are you there? Amen. Sabi po ng Bible, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Verse number 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Okay, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos sa mabanal na mga pangyarihan po sa lahat. Panginoon, kayo po ang patuloy po na manguna, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita. Thou knowest my heart, O God. I just want to be a blessing to all the listeners this evening. And also, God, kami po ay pahintulutan po ninyo na matanggap po ng buo ang mensahe na amin po maririnig ngayong pong gabi po na ito. Kayo po, Holy Spirit, ang mag-control sa akin at mag-control po sa bawat isa. Give us a good spirit and right attitude towards your word. Please forgive us from all of our sins at anuman po, Panginoon, ang plano ng Diablo na hadlangan ang aming pakikinig. Ngayong pong gabi po na ito, tanggalin niyo po ito, Diyos. At kami po ay nangangako na sa dulo ng aming pong pakikinig ay lahat ng papuri at pasasalamat ay aming ibabalik po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. And again, brethren, ay napakaganda po ng ating pong pag-aaralan po ngayon because the message that we have heard this morning is indeed a great message. Amen. Amen. Brethren, we need to take it seriously and we need to always find a way to feel the greatness of the preservation of God. Alam niyo po mga kapatid, sa araw-araw po nating pamumuhay, sa araw-araw po na tayo po ay binubuhay ng Diyos, ginigising po ng Diyos, araw-araw din po natin dapat sikapin na tayo po ay makakita ng pagkakataon na maramdaman po natin ang dakilang preservation ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po mga kapatid, tama po yung sinabi ni Sir Joe kanina, and that is our problem sometimes bilang isang Kristiyano. Ano po yun? That we are too passive on the things na ginagawa na ng Diyos sa atin. Sa araw-araw po natin pamumuhay, ika nga napaka-normal na at nakasanayan na natin, nagigising tayo sa umaga. Kaya nga some of us ay bihira ng magpasalamat, naginising ka pa sa umaga. Bakit? It's because we are too passive on those things na, ay alam ko, gigising ako bukas. Nawala na sa atin yung verse na dati lagi tayo nagpapasalamat kasi ika nga ang ating verse is, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Pero as the days go by, dahil po sa ginagawa ng Panginoon sa ating pong buhay, nakakalungkot pong isipin, but sometimes we are too passive on those things na bihira na natin pasalamatan na tayo ay makakapagpahinga ng maayos sa gabi at gigising ng maayos kinabukasan. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, we've got to take it seriously and we should always find a way na tayo po ay makaramdam ng dakilang preservation ng Diyos sa buhay po natin. Sabi nga po ni Sir Joe kanina, some of us think na parang yun ay palo ng Panginoon sa atin or sometimes hindi na natin maintindihan. Pero kung atin lang pong iintindihin ng maigi, deeply the message of it is a part of the greatness of the preservation of God. Minsan hindi natin maintindihan bakit hindi tayo nakarating sa ganyang kalagayan, nakapunta sa gusto nating paroonan, biglang may mangyayari sa atin, bigla tayong magkakaroon ng mga ilang activities na kung saan minsan pinagsisisihan natin. Pero ang hindi natin alam, yun pala ay nagsisilbing proteksyon ng Diyos sa atin. Yung pala ay nagsisilbing preservation or pag-preserve ng Diyos po sa atin. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, hanapan po natin lagi ng pagkakataon sa ating pong buhay na makita po natin yan araw-araw. Alam niyo po, Sunday is the first day of the week. Dapat tayo po bilang isang Kristiyano ay matagpuan, dama lamang na matagpuan tayo sa tahanan ng Diyos. Bakit? Dito po natin muling papasalamatan ng Diyos sa kadahilanan sa panibagong linggo na naman na ibinigay sa atin. Minsan hindi natin alam, magkakasakit tayo ng Monday. Parang duda ka nang umabot ka pa ng Tuesday ng madaling araw eh. Duda ka pa, umabot ka pa ng Wednesday. Pero ngayon, first day of the week, may panibagong linggo ka na naman sa Panginoon.
Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo, huwag po natin basta-bastahin po yan ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Sa kadahilanan, ito po ay manifestation of God's faithfulness. Sa lahat po ng ginagawa po ng Diyos sa atin araw-araw, huwag po nating kakalimutan na yan po ay manifestation ng katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Just like what we have heard this morning, always put it in your mind that the greatness of God's preservation is the manifestation of His faithfulness. Yung greatness ng preservation po ng Diyos, isa po yan sa manifestation ng katapatan ng Diyos sa buhay po natin. That is why, brethren, let us always see to it that when God's faithfulness manifested in our lives, we need to do something. Kaya nga po, the title of this message this evening is, When God's Faithfulness Manifested. When God's faithfulness manifested. Kung mapapansin nyo po, bitin. Bitin po yung title. Alam nyo po kung bakit? Kasi kapag yan po yung gusto ko pong iparating po sa inyo, kapag nag-manifest na ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin, ano po kaya ang gagawin po natin? Sa araw-araw, pinipreserve ka ng Diyos. Sa araw-araw, ginagabayan po tayo ng Diyos. Sa araw-araw, pinuprovide po ng Diyos ang ating pangangailangan. That shows how faithful our God is. At I do believe that everybody inside this auditorium this evening can shout amen kasi personal ninyong nararamdaman yan. Amen. Now, if you are experiencing God's faithfulness in your life, my question is, when God's faithfulness manifested in your life, ano po ang ginagawa po natin? Ano po ang ginagawa po natin? Kapatid, just like our forefathers, if you're going to study the Bible, hindi po sila pumayag na nung nag-manifest ang katapatan ng Diyos sa buhay po nila, hindi po nila hinayaan na wala po silang response. Kung pag-aaralan niyo po ang buhay ng mga characters sa Bible, lahat po sila ay nakaranas ng faithfulness ng Diyos sa kanilang buhay. Pero napakaganda na makita po natin as we study their life, hindi po nila hinayaan nung nag-manifest ang Diyos, nung nag-manifest ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay, hindi lang sila nagpasalamat basta sa Diyos, kundi magkaroon sila ng response. Joshua, for example, make a bold statement because of the manifestation of God's faithfulness. Daniel made a bold move to pray by opening all the windows because of the manifestation of God's faithfulness. The three Hebrew boys stand for what is right because of the manifestation of God's faithfulness. What about you? What about you? Fathers, what about you? Mothers, what about you? Young people, what about you? Sa araw-araw po natin pamumuhay, sabi ko nga po, nung nakita ni Joshua yung katapatan ng Panginoon na nagmanifest sa kanilang buhay, mula sa lugar ng bondage hanggang sa maarating sila ng promised land, ang kanyang ginawa because of the manifestation of God's faithfulness. As for me and my house, we will serve the Lord. Daniel, because napatunayan niya, nakita niyang tapat sa ang Diyos sa kanyang buhay. Nakita niya ang katapatan ng Diyos. Nagmanifest ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Wala siyang pakialam at hindi siya natakot. Nung pinagbawal ang pagtawag sa Panginoon, binuksan niya lahat ng bintana, humarap siya sa Jerusalem, at siya ay nanalangin at ipinakita niya sa tao, I don't care. I know that my God is faithful. Go ahead. Put me in the lion's den. I don't care. Ilagay niyo ako sa lion's den, I will make it a queen-size bed. I don't care kung anong gawin niyo sa akin, napatunayan ko ng tapat ng Diyos. The three Hebrew boys, lahat na ipinagbawal. Ipinagbawal ang pag-worship, gumawa ng malaking idol, pagtunog ng mga instruments, doon lang sila magbabaw. But they stood for what is right. Yes, alam nilang ipapasok sila sa pugon na 7 beses na pinainit.
ano pong sabi nila, O King, we are not careful to answer thee in this matter. Na sabi po nila, kahit anong gawin ninyo, we will stand for what is right. We will not bow down to that idol. Anong rason? Because of the manifestation of God's faithfulness in their life. Now, kung tayo po ngayon sa loob ng auditorium na ito, ay alam at may personal kayong experience regarding the manifestation of God's faithfulness in your life, what about you? What's your response? What's your response towards God's faithfulness? All I'm saying, brethren, is that if you saw how God is faithful in your life, you will not just sit down and do nothing. Hindi ka mananatiling nakaupo, hindi ka mananatiling lugmok, but rather you will stand up and do something for God. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot man pong isipin, pero sabi ko nga po sa inyo kanina, sabi ko nga po sa inyo kanina, masyado na po tayong nasanay sa katapatan ng Panginoon. Yung simpleng paggising ng I can remember, sinabi po ito ng ating mahal na pastor. Sa tuwing gigising siya sa umaga, susuntok siya sa kanan, pasalamat sa Diyos. Suntok sa kaliwa, gumagana pa, salamat sa Diyos. Sipa sa kanan, salamat sa Diyos. Sipa sa kaliwa, salamat sa Diyos. Talon, salamat sa Diyos. Kapatid, hindi po natin garantiya ang kinabukasan. That is in the Bible. Kahit ano pang inumin po nating supplements, kahit ano pa po ang gawin po nating exercises, I'm telling you, yung suntok ng ating mahal na pastor, hindi ko po kaya yung ganong lakas. Sinubukan ko po suntukin yung sinusuntok niya po doon sa Tarlac. Mabigat. Pero as I watch the video, yumuyupi. Hindi ko alam kung talagang iba lang talaga ang lakas ng pastor. Hindi ko alam kung puno rin yung laman nun. So, but as I watch the video of our pastor, abay malakas. Sabi nga ni Sir Jay, kahit ilan dun sa combination na yun, may tamaang isa, hindi na talaga babangon eh. Di ba? Pero mga kapatid, all I'm saying is, bagamat nandiyan dyan ang ating lakas physically, nandiyan dyan ang ating mga doctors and nurses, nandiyan dyan yung mga gamot, nandiyan dyan yung mga food supplements, that is not the guarantee. Kung bakit po tayo nagsasama-sama po ngayon, this is a basic thing mga kapatid. Kung bakit po tayo nagsasama-sama ngayon inside this auditorium tonight, it's because of one thing. That is because of the manifestation of God's faithfulness. Hindi natin alam mga kapatid, nung Monday lang nagbubuhat ka. Naglalaro ka nung Friday. Thursday may kidney failure ka na. Di ba? Hindi natin alam mga kapatid. Pero ngayon nagpasalamat po tayo sa Panginoon, nandito po tayo. Ano po ang dahilan? Manifestation of God's faithfulness. Now my question is, ano po ang ginagawa po natin sa manifestation po na yan? Manifestation, it means to show up clearly. Notice the word, show up clearly. Maliwanag. Maliwanag. Lahat po tayo dito, alam ko po, ay kayang sumigaw ng amen sapagkat napakaliwanag po sa atin na tapat ang ating Diyos. Maliwanag kay Joshua na tapat ang kanyang Diyos. Kaya hindi siya natakot, sige pumili kayo. Choose you this day whom we will serve. Mananatili kami sa Panginoon namin. Daniel, okay sige, nandiyan dyan yung threat. Bubuksan ko ang bintana, haharap ako sa center of prayer and I will pray to my God. The three Hebrew boys, ilagay nyo na kami kung gusto nyo kami ilagay. But we will not bow down to that idol. And we will not serve other gods. Bakit po ganyan kalalakas ang kanilang loob? It's because of the manifestation of God's faithfulness. Pero ang nakakalungkot po ngayon, marami pong Kristiyano, imbis na lumakas dahil nakikita nila ang katapatan ng Diyos, sad to say, nanghihina pa po sila. Nanghihina pa po tayo.
Kung kailan nakita na po natin ang katapatan ng Diyos, tsaka naman po tayo nang hina. Hindi makasigaw. Bakit po? It's because of one thing. Maaaring meron po tayong mga bagay na kailangan po nating makita when God's faithfulness manifested. That is why this evening, let us once again examine ourselves. Don't examine others. Don't examine others. Personal na mararamdaman mo at personal na magmamanifest sa iyo ang katapatan ng Diyos. Nagmanifest sa akin ang katapatan ng Diyos, magmamanifest yan ng iba sa katapat kay Brother Rife, kay Brother Lance, kay Brother Dominic. Personal. Kada po isa po sa atin ay merong personal experience sa manifestation ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo this evening, let us examine ourselves kung papaano po tayo mag-react when God's faithfulness manifested. Sabi ko nga po, manifest, it means to show up clearly. Maliwanag. Hindi malabo. Maliwanag. Kasi kanina ko pa po kayo tinatanong at kanina pa po kayo sumasagot by saying and shouting amen na maliwanag ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Ibig sabihin, alam ninyo kung bakit kayo nandito ngayon. Alam ninyo kung bakit meron kayong masarap na lunch kanina. Alam ninyo kung bakit hindi na kayo makapag-antay at excited kayo sa fellowship mamaya. Alam ninyo kasi muli na naman ninyo mararamdaman ang katapatan ng Diyos sa bawat isa. Alam po natin lahat yan. That's why, let us examine ourselves upang maiwasan. The goal is, maiwasan po natin na makasanayan po natin ang katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Merong mga ibang account po sa Bible na nakasanayan nila na naging tapat ang Diyos sa buhay nila. They fail, but hindi naman sila nanatiling bagsak. Muli naman sila nakaahon. Pero mga kapatid, pwede na po tayong hindi dumating sa punto po na yun. Pwede na po tayong hindi dumating sa punto ng buhay ni Samson. Na hindi niya namalayan, wala na pala ang presensya ng Diyos sa kanya. Sabi nga ng ating mahal na pastor regarding that preaching, nasanay kasi siya. Nasanay na siya. Jonah, nasanay na rin siya. Nakasama niya ang Diyos. The disciples of the Lord, nasanay na rin sila, nakasama nila ang Diyos. Kaya nga konting hangin lang sa kanilang mga sinasakyang barko, nagpapanik na sila. Pansin niyo po ba sa lahat ng account ng disciples, ng event ng disciples ng Diyos, tubig lang ang katapat nila? Hangin lang ang katapat nila. Samantalang nakasanayan nila, sanay na kasi sila, nakasama nila ang Diyos. Yan po ang iiwasan natin. Yan po ang goal by the grace of God. Ang maiwasan po natin na tayo po ay maging masanay na lang, maging passive sa katapatan ng Diyos sa buhay po natin. Upang sa araw-araw, mga kapatid, mayroon po tayong pagkakataon na ma-exercise ang ating pong pananampalataya sa Diyos. Now, when God's faithfulness manifested, what's your reaction? Binigyan ko po kayo ng tatlong personalidad sa Biblia. Nakita po natin ang kanilang reaction. In the text that we've just read, the background of this is that Paul urged the Corinthians to think of him, Peter, and Apollos as the faithful servants of God. Yan po ang background po niyan kasi dito po sa Book of Corinthians, kung mapapansin po natin ito po ay puro reminder ni Apostle Paul. Nire-remind po ito niya kasi po, ang Corinthian po, ang lugar po ng Corinthian, masyado pong masyadong mayayaman. Kumbaga, nandiyan yung success, nandiyan yung pag-prosper ng kanilang lugar. Kaya nga, yung simbahan po kasi na tinayo ni Apostle Paul po dyan, during his second missionary journey, ay grupo po ng puro po Gentiles halos. Now, cruel society. Nandiyan yung parang tayo po ngayon sa panahon po natin. Halos lahat sumusunod sa uso.
Halos lahat ay pag ginawa ang ganito, kopya na lang agad ng ganito. Halos lahat ganoon na po ang ginagawa. Kaya nga yung church po dyan ay muling pinaalalahanan ni Apostle Paul upang hindi po sila maging biktima ng ganon. Upang yung church in Corinthians ay hindi po makompromise. Hindi sila mapunta sa compromising stage. Kaya nga ang unang ginawa ni Apostle Paul, as a reminder, sabi ni Apostle Paul po dito, I remember us, think of us, ako, si Peter and si Apollos, think of us as a faithful servants of God. Ganun din kayo. Kaya nga ang sabi niya po in verse number 2, he also urged them to have a desire to be a faithful steward of Christ. Dahil alam ni Apostle Paul na nasa lugar sila na kung saan pinagpapala sila eh. Alam ni Apostle Paul na kitang-kita nila yung pagpapala ng Panginoon. Ang ayaw ni Apostle Paul mangyari, na dumating sa punto ng pagkakataon na yung pagpapala na yun ay maging passive na lang sa kanila. And later on, because of that, ay mawala pa sila sa gawain ng Panginoon. Yan ang ayaw ni Apostle Paul mangyari. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, tingnan niyo ako, not to brag, pero tingnan niyo ako, I have before meron akong maayos sa trabaho, meron akong title, pero lahat yun iniwan ko because of God, because of the ministry, because of me being a faithful servant by the grace of God. Lahat po yun ay muling pinaalala po sa kanila ni Apostle Paul. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, think of us, let a man so account of us as the ministers of Christ and stewards of the mystery of God. Now, alam ni Apostle Paul na pinagpapala sila, kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon at kapag nag-manifest sa iyo ang Panginoon, manatili kang maayos. Sabi po dyan, it is required. The word required, it means to desire. Dapat nandiyan yung desire mo as a steward of God that you will be faithful. Kaya nga po dito po, muling ni-remind the Apostle Paul that if the faithfulness of God manifested in their life, they should always do what God wanted them to do. Kasi po yan po ang problema nila. At yan din po ang nagiging problema ng bawat isa po sa atin. Kapag pinagkatiwalaan na po tayo ng Panginoon at binigyan na po tayo ng Panginoon ng pagpapala, nakakalimutan na po natin ang ating Diyos. Kaya nga po, when God's faithfulness manifested, number 1, stay faithful. Now, what is the word faithful here sa ating pong point? The word faithful here, it means to remain firm. To remain firm. Be steady. Be constant. Huwag kang magbabago. This is very important to take note, brethren, because ang pagiging firm natin sa Diyos ay manifestation po yan ng ating response sa katapatan ng Diyos. You know what the problem today is? Sometimes we just want to experience God's faithfulness, but we don't want to be faithful to God. Ulitin ko po. Sometimes our problem is we just want to experience God's faithfulness. Kaya nga ang panalangin natin, gusto ko pagpalain ako ng Diyos, Panginoon, pagpalain niyo po ako. O Diyos, pagpalain niyo po ako. But sadly, we don't want to be faithful to Him. We don't want to be faithful to Him. Maraming pagkakataon sa buhay po natin na gusto natin tapat ang Diyos sa atin, pero tayo ayaw natin maging firm sa Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, it is happening na kapag ang isang Kristiyano ay pinagpala na ng Diyos, minsan hindi mo na matatagpuan sa simbahan. Minsan mananalangin tayo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganito, bigyan niyo po ako ng ganyan, upang ako po ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Pero ang nakakalungkot, when God manifested His faithfulness to us by answering our prayers, nagkakalimutan na. Nagkakalimutan na. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, yan po ang problema ngayon sa panahon po natin. We just want to experience God's faithfulness, but we don't want to be faithful to Him.
But brethren, we need to stay firm when God's faithfulness shows up, because true stewardship is shown when we are faithfully serving Him. Ang totoo pong steward ng Diyos, ang totoong pinagkatiwalaan ng pagpapala ng Panginoon ay matapat na naglilingkod po sa Kanya. Kaya nga sabi ko po sa inyo sa pasimula, napakaganda na ang ating pong simbahan ay meron pong pagkakataon na tayo po ay magiging bahagi ng isang proyekto ng gawain ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat dapat, you don't have much. Sabi nga ng ating mahal na pastor, maybe you don't have much, but you can pray. You can pray. Bakit ka ganon? Bakit nandiyo dyan yung pananampalataya mo? It's because you already experienced the manifestation of God's faithfulness in your life. Kaya nga, despite of everything, dapat maging masaya tayo na magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon. Dapat maging firm po tayo. Pero lang nakakalungkot po, hindi po tayo magiging firm, hindi po tayo mananatili na maging bahagi ng gawain ng Panginoon kung babasta-bastahin po natin ang manifestation ng katapatan ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, when God's faithfulness manifested, stay firm. Manatili ka, kapatid. Manatili ka. Huwag kang maging one-day millionaire Christian na nung binuhos sa iyo ng Diyos ang kanyang pagpapala, tsaka ka naman lumayo sa Kanya. Huwag po tayo maging ganon, kapatid, bagkos tayo po ay manatili, because through stewardship, ang totoong stewardship, kapatid, ay makikita po yan kapag tayo po ay matapat na naglilingkod sa Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Nagmanifest ang katapatan ng Panginoon sa buhay po natin. Manatili po tayo sa ating kalagayan. Huwag po tayong magbabago. Kasi sa pasimula pa lang, alam natin, had it not been sa blessing ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo makakarating sa pwesto natin ngayon. Had it not been sa manifestation ng katapatan ng Diyos sa buhay natin, wala po tayong ganitong kasuotan. Wala po tayong masayang buhay. Punong-puno ng problema ang buhay natin. Pero ang nag-angat sa buhay po natin, it's not the money, it's not the fame, it's not your work, or it's not about anything. It is the manifestation of God's faithfulness. Now, when God's faithfulness manifested, stay firm. Stay firm. Kasi alam niyo po kung bakit? Gagamitin ng dyablo, bubulagin tayo ng dyablo ayon sa katapatan ng Diyos sa buhay natin para hindi natin makita at sasabihin natin, I have this, I have that na. Okay na ako dito. Salamat na lang sa mga kapatirang nanalangin. Salamat na lang sa pastor na nagturo. Umasenso na ang aking buhay. Ito na yung kalagayan ko ngayon. Pastor, salamat. Salamat sa mga ka-area kong nanalangin. Hanggang tayo po ay lumabas na sa gawain ng Panginoon. But don't you ever forget that because of the manifestation of God's faithfulness, wala ang lahat ng yun. Kaya nga huwag tayong magbabago, kapatid. Kasi yung pagiging firm po natin, when God's faithfulness manifested, mas lalo pa po yung mag-a-add up ng pagpapala sa buhay po natin. Kasi kapag nagbago ka, yan lamang ay kapahayagan na hindi ka pa pwedeng pagkatiwalaan ng Panginoon ng malaki. Hindi ka pa pwedeng pagbigyan ng Diyos ng ganitong klaseng pagpapala. Bakit? Sa ganung pagpapala pa lang Alam niyo po ba ang sinasabi sa atin ng Panginoon kung minsan, anak, patikim ko pa lang yan. Hindi pa yan. Isang bintana pa lang ang binubuksan ko sa'yo. Kung bubuksan ko pa ang lahat at ibubuhos ko ang pagpapala sa anak, mas marami pa yan, manatili ka dyan. Kung nararamdaman mo ang aking pagpapala, anak, stay firm. Huwag kang magbabago, up. Huwag kang magbababa ng kapwa. Up. Huwag kang magyayabang. Huwag kang magyayabang. Kasi manifestation yan ng aking katapatan sa buhay mo. Pansin niyo po ba, mga kapatid,
yung tatlong tao po na binahagi ko po sa inyo kanina as example of the manifestation of God's faithfulness, hindi po, katulad na lang po ng 3 Hebrew boys. Abay, sinong hindi matatakot po doon sa kanilang paparuunan kapag hindi sila kapag hindi sila sumunod sa hari? Since na alam nila na tapat ang Diyos sa kanilang buhay, yung kanilang pagsagot sa hari, hindi po in a form of kayabangan, but in a form of confidence na ito yung kaya namin gawin para sa Panginoon namin. Kasi alam namin na mas malaki pa ang kayang gawin ng Panginoon sa amin kung kami ay susunod. Normal na napapasunod ng hari ang mga tao. Pero bibihira po kayo makakita na ang taong nagpasunod sa hari. Normal na ang magbabago ng isipan ng tao is hari. Bakit po? Siya ang nasa posisyon eh. Pero sa istorya ng Hebrew boys, sila ang nakapagbago sa isip ng hari. Kaya nga nung nakita ng mahal na hari na yon, yung kanilang pagiging tapat sa Diyos, at kitang-kita po mga kapatid, baka po nakakalimutan natin yung storya. Kitang-kita po nung hari ang manifestation ng katapatan ng Diyos sa tatlong yon. Ano po ang kanyang sabi? 4 yung nakikita ko. 4. Alam ko, 3 yung nilaglag natin. 3 yung inilagay natin, pero 4 ang nakikita ko. Kasama nila, 4. Looks like the Son of God. That is the manifestation of God's faithfulness in the life of the 3 Hebrew boys. Kaya nga after that event, ano ang nangyari? Bago na ang isip ng hari. Nagbago na ang isip ng hari. Nawala na silang paglilingkurang Diyos maliban sa Diyos ng 3 Hebrew boys. Bakit po? It's because of the action. They remain firm sa kanila pong kalagayan bilang anak ng Diyos. Hindi sila nagbago. Nung naramdaman nila at nakita nila ang manifestation ng Diyos, they remain firm. How about us? How about us? Sabi ko po sa inyo kanina, let us examine ourselves. Ilan po sa atin ngayon dito ang nanatiling firm when God's faithfulness manifested in our lives? Ilan po sa atin ang hindi nagbago? Yes, walang perpekto, normal yan, naiintindihan po natin yan. Pero bilang isang Kristiyano na at nakakakilala na sa Diyos at alam mong tapat ang Diyos sa buhay mo, when God's faithfulness manifested in your life, did you change? Or do you remain firm? Or do you remain constant? Na kung saan nung naranasan mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, mas lalo ka pang ginanahan na maglingkod sa Diyos. Nung naranasan mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, mas lalo ka pang excited na maging bahagi sa gawain ng Panginoon. Sapagkat alam mo that you want to be a faithful steward of God, then you should have that desire to remain faithful. Moreover, it is required in steward that a man be found faithful. Dahil ang gusto mong mangyari sa iyo ay maging maayos ka na steward ng Diyos, maayos ka na pinagkatiwalaan ng Diyos, kapatid, stay firm. Huwag kang magbabago. Gamitin mong gas, gamitin mong fuel, yung manifestation ng katapatan ng Diyos sa buhay mo upang kada paglilingkod mo sa Diyos, ganado ka lagi. Kasi kapag naging passive ka dyan, pag binuhusan ng Diyos at nagmanifest na ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, kapatid, baka, I'm not judging, but baka mawala ka. Baka mawala tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Baka yung paglilingkod mo sa Panginoon ay kunin ng iyong emosyon. Baka yung paglilingkod mo sa Panginoon ay kunin ng iyong pride, kunin ng iyong envy, kunin ng lahat. Pag hindi po natin napansin po ang bagay po na yan at hindi tayo naging firm when God's faithfulness manifested in our life, mawawala po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Kaya nga po, when God's faithfulness manifested, stay faithful. And I'm talking about stay firm. Diyan ka lang, kapatid. Diyan ka lang, manatili ka. Kung ikaw ay naglilingkod sa Diyos,
Noong nakita mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, maglingkod ka pa rin. Maglingkod ka pa rin. Hindi po tayo naglilingkod dahil meron lang tayong gustong abutin. Kundi kaya po tayo naglilingkod kasi alam natin pinagpapala tayo sa ating ginagawa. Ngayon, kung tayo po ay naglilingkod at pinagpala tayo at nagmanifest ang katapatan ng Diyos, tuloy-tuloy ka lang, kapatid. Huwag kang titigil. Sabi ko po sa young people noon, nung nakaraang youth revival, ang ministry, walang dead end. Which is narinig ko po yan sa ating mahal na pastor. Walang dead end ang ministry. Tuloy-tuloy yan. Kahit saan mo dalhin ang gawain ng Diyos, ang paglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy yan. Walang makakahadlang dyan. Susubukan hadlangan ng dyablo yan, pero hindi mahadlangan ng dyablo yan. Kaya nga, kung titigil tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, it's our choice. Kaya nga ngayon po, binibigyan ko po kayo ng liwanag ayon po sa salita ng Diyos. That bilang pinagkatiwalaan ng Diyos, bilang steward ng pagpapala ng Diyos sa atin, stay firm. Stay firm. When God's faithfulness manifested, stay firm. Number 2, when God's faithfulness manifested, stay committed. Stay committed. Alam niyo po ang ibig sabihin ng stay committed? Be willing. Be willing. One of the most important thing that we should do when God's faithfulness shows up, always be willing to do something. Always be willing to do something. Being willing to do something for God should be our natural nature as a Christian. Yung tipong masaya ka na may gagawin ka para sa Diyos kasi alam mong may ginawa ang Diyos sa'yo. That should be our natural nature bilang anak ng Diyos eh. Yung, alimbawa po, yung laging, sabi nga natin, yung parang laging may bawi pag ginawan ka ng maayos. Di ba? Pag mayroong kaibigan tayo, di ba? Pag nilibre nga tayo ng kaibigan natin, di ba? Nilibre ka ng Mountain Dew. Yan. De, joke lang po yun. Bawal yun. Coke na lang. Halimbawa, pinagpala ka. Di Brad, ako na. Halimbawa, kumakain kayo sa restaurant. Sasabihin nung ako na Brad, ako na magbabayad. Ikaw naman, kunyari, dudukot. Di, ako na. Ikaw na. Sige, thank you ha. Babawi ako. Notice the word. Babawi ako. Bakit ka babawi? Kasi alam mo, may ginawa siya sa'yo eh. Willing ka na sa susunod na pagkikita nyo doon sa kainan na yon, siya ulit magbayad. Willing ka na sa susunod yung pagkikita ulit at dumating sa punto na kayo ay magbabayaran na, willing ka na ikaw naman ang magbayad. Willing ka na may gawin para sa Kanya. Willing ka na may mabawi mo yung Kanyang ginawa. Bakit? Alam mong maayos yung Kanyang ginawa. You get the point, brethren, kapatid? If we can do that to others, let us do it to God. Sapagkat hindi naman po hamak na mas malaki ang nagawa ng Diyos sa buhay po natin. In the book of Psalms chapter 116 in verse number 12, a very familiar passage, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Dapat meron po tayong ganyang kaisipan. Dapat meron po tayong willingness. Okay, pinagpala ako ng Diyos. Pinagpala ako ng Diyos sa loob ng isang taon. Pinanalangin ko to, sinagot ng Diyos. Sa loob ng ilang buwan, sinagot ng Diyos. Kanina, excited ako nung sinabi ni Pastor, kapatid, magre-raise ako para sa ating gawain sa Tarlac. Bibili pa tayo ng isang sasakyan. Dapat ang naaalala mo at ang nabivision mo na, bira, north, south, east, west, may tagi-isang coaster. Kapatid, willing kang maging bahagi niyan kung alam mong kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Sabi ko nga po, kung kaya nating gawin sa kapwa po natin, hindi hamak na mas excited tayo na gawin sa ating Diyos yan. Kaya nga di ba pagkatapos ng ganung klaseng pagkakataon, katatapos nyo lang kumain dahil binayaran niya yung pagkain mo, anong ginagawa mo? Niyayaya mo na siya ulit kumain. Katatapos nyo lang kumain, niyayaya mo na siyang kumain.
Di ba, Lance? Yung tipong habang kumakain ka, nagugutom ka na. Kasi excited ka eh, pambira. Hindi ko inaasahan na ililibre mo ako ah. Hindi ko inaasahan na ikaw ang sasagot sa dami ng in-order ko. Hindi ko inaasahan na ikaw ang sasagot ng lahat ng yan. Sa dami ng kinuha kong pagkain sa menu, tinikman ko ang lahat. Tinikman ko lahat, hindi ko inaasahan na babayaran mo yan. Bukas, ako naman. Excited ka eh. Excited ka kinabukasan. 5 alarm ang alarm mo. Sa sobrang excited mo, na hindi mo ma-miss yung pagbawi mo sa Kanya. Hindi mo ma-miss yung ikaw naman yung gagawa para sa Kanya. Kapatid, hindi naman hamak na mas maraming ginawa ang Diyos sa atin. Subukan mong awayin yung nanlibre sa'yo. Tingnan natin kung lilibre ka pa. Subukan mong siraan, pagchismisan, yung nanlibre sa'yo. Subukan natin kung lilibre ka pa. Subukan natin kung papakainin ka pa. Tingin ko laso na lang, kapatid. Ang ipapakain sa'yo. But did you remember? Hindi rin naman tayo maayos sa harap ng Diyos. Pero hindi tumigil ang Diyos sa paggawa ng maayos sa atin. Kahit anong ginawa natin sa Diyos, despite of our unfaithfulness to God, God always manifested His faithfulness in our lives. Patuloy po niyang pinapakita ng maliwanag ang kanyang katapatan sa ating pong buhay. Kaya nga po mga kapatid, may I encourage you, when God's faithfulness manifested, stay committed. Stay committed. Be willing to do something for Him. Kung pinagpala ka pinansyal ng Diyos, kung pinagpala ka pinansyal ng Diyos, umukonti, kung pinagpala ka pinansyal ng Diyos, let us be willing to be a part of God's ministry. Kung pinagpala ka physically ng Diyos, be willing to be active in the ministry. Kung pinagpapala ka araw-araw ng Diyos, be willing to do something. Kapatid, ang gawain ng Diyos ay napakabukas. Hindi mo pwedeng sabihin na wala ka nang magiging parte kasi ilang tao na ang nakapwesto sa lugar na yan. No! Always be willing. Just be willing. Just stay committed when God's faithfulness manifested. Be willing. Stay committed. If God's faithfulness manifested in your life, be willing to do something for Him. Huwag mong ahayaan na. Sabi ko nga po sa inyo, maaring minamaliit natin yung testimony natin. Yung pagtayo natin dito every Wednesday, yung pagtayo natin every Sunday na ayaw mo nang titigan yung mata ni Sir Roy. Kasi kapag nahuli ka ng mata ni Sir Roy, sigurado ko dito ang bagsak mo. Di ba? Iniiwasan na po natin mangyari makatayo tayo dito at magpasalamat sa Diyos. Kapatid, it's just a small part. Testimony pa lang po yun. Marami pa po tayong pwedeng ibang gawin. Be willing to testify. Be willing to declare God's faithfulness in your life. Kasi po mga kapatid, kapag tayo po ay willing na gumawa ng isang bagay para sa Diyos, doon po tayo maitutulak to commit something for Him. Yung willingness natin na meron tayong gawin para sa Kanya, doon po tayo magkakaroon ng isang tagpo sa buhay natin na tayo po'y magkakaroon ng vow sa Kanya. Tayo po'y magkakaroon ng commitment sa Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo, just stay committed. Stay committed. Be firm. Be willing when God's faithfulness manifested in your life. Now, in the text that we have used, the Bible says it is required in stewards that a man be found faithful. Now, if we want to be a faithful steward of God, always see to it that we should remain firm and committed. Without these two things, brethren, hindi ka matatawag na faithful steward ng Diyos. Kapag ikaw ay pabago-bago,
at hindi ka stable, mahirap kang pagkatiwalaan. Halimbawa, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Pagbigay sa'yo, pag-abot sa'yo ng Diyos ng pagpapala, pumuslit ka kagad. Hindi ka na nakita sa gawain ng Panginoon. Ginamit mo na kaagad yung binigay sa'yong pagpapala na ang gusto sanang mangyari ng Panginoon. Kung ikaw ay nandito, kapag pinagpala ka ng Diyos, dapat tuloy-tuloy ka. Ito yung attitude mo, you're always moving up. Pero kung ang ating pong ugali ay kapag tayo pinagpala ng Panginoon at pababa tayo, baliktad po yun. Kaya nga you should stay firm. Dapat kung ikaw ay moving forward, bago ka pagpalain ng Panginoon, nung nag-manifest ang pagpapala ng Panginoon, just move forward. Huwag kang babalik. Okay na, pinagpala na ako ng Panginoon. Thank you, Lord. Post sa My Day. Pagkatapos mag-post sa My Day, change the profile. Pagtapos ng change profile, wala na. Yung dating profile na nakabarong, hindi na. You see? Just stay firm. Just stay firm when God's faithfulness manifested in your life. Stay committed when God's faithfulness manifested in your life. Okay, pinagpala ako ng Panginoon. Alam ko kung anong dahilan nito eh. Kasi nung una, naging willing akong gumawa ng isang bagay para sa Kanya. Ngayon pinagpala ako ulit ng Diyos, I should be more willing para gumawa ulit ng isang bagay para sa Kanya. And then pinagpala ka ulit ng Diyos, more willingness ulit. More willingness ulit. Just stay committed, kapatid. Stay committed, just be willing. Alam niyo po kung bakit? Kasi lagi po natin tandaan, kapatid, na wala po tayong kayang itumbas kapag ang usapan na po ay ang katapatan ng Diyos. Wala po tayong kayang itumbas. In the text that we have used, sabi ko nga po sa inyo, tayo po ay kinocommand na magkaroon tayo ng desire as a steward of God na matagpuan po tayong tapat sa Panginoon. Dahil kung sabi ko nga po sa inyo, kung iisipin po natin, ano ang pwede nating itumbas sa katapatan ng Panginoon? Ano ang pwede nating itumbas sa dakilang katapatan ng Panginoon? Noong nag-manifest, sasabihin natin, sabi ko nga po sa inyo, as way of my introduction kanina, ang nakakalungkot, minsan gusto lang natin yung Diyos ang tapat sa atin eh. Pero ayaw natin maging tapat sa Kanya. Na bakit ayaw po natin maging tapat sa Kanya? Meron po ba tayong naiisip na pwede nating itumbas sa katapatan ng Diyos? Yung perang hawak po natin ngayon, yan ba ay sapat na dahilan para sabihin natin hindi na natin kailangan ng katapatan ng Diyos? Yung lakas physically na meron tayo ngayon, yan ba ay sapat na dahilan para sabihin natin hindi na natin kailangan ng katapatan ng Diyos? Yung status natin sa mundo na to, yung pagkakilala sa atin ng mga tao sa ibabaw ng mundo na ito, yan na po ba ay sapat na dahilan para sabihin na kaya na nating tumbasan ang dakilang katapatan ng Diyos sa buhay po natin? Wala. Wala po tayong pwedeng itumbas pagdating sa katapatan ng Diyos. Kaya nga ano po ang sabi nung kanta? Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa mundong ito'y aking aawitin, na dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sing it with me. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Come on, sing it! Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kapatid, isipin niyo po, araw-araw kang magbibigay ng papuri sa Diyos. Bakit? Kasi alam mong wala kang kayang itumbas sa katapatan ng Diyos. Kaya nga kung wala kang kayang itumbas sa katapatan ng Diyos, ano lang ang kailangan mong gawin? Stay firm. Kung wala kang kayang itumbas sa katapatan ng Diyos, ano ang kailangan mong gawin? Stay committed. Moreover, it is required in steward
that a man be found faithful. When God's faithfulness manifested in our life, stay firm and stay committed. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming binibigyan, Panginoon, ng isang paalala na hindi po kami maging passive sa lahat ng ginagawa niyo po sa amin pong buhay. Bagkus, Panginoon, sa kabila ng ginagawa niyo po para po sa amin, kami po ay masumpungan po ninyo na maayos na pinagkakatiwalaan ng mga pagpapala po na yan at ng katapatan niyo po, Diyos. In response, O God, to this faithfulness of yours, nawa masumpungan niyo po kami ngayong gabi na tiklop tuhod, na lumalapit po, Panginoon, sa inyo at magbibitaw ng commitment that whatever it is, once the time that your faithfulness manifested in our life, naway masumpungan niyo po kami na kami po ay faithful, kami po ay firm, at kami po ay committed, at kami willing to do something for you. Salamat po, Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.